Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayong araw na ito, ihanda po natin ang ating mga sarili, ihiwalay natin ang mga sagabal, ipokus natin ang ating puso't isipan sa Panginoon. Higit sa lahat, buksan natin ang ating puso para sa kanyang mensahe. Dahil, alam natin, may inihanda siyang bago para sa atin ngayon. Ang atin pong pagbubulayan ngayon ay matatagpuan natin sa Kawikaan 1:8-9. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama, at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating pong pagbubukas ng salita ng Diyos, naway magliwanag ito sa ating puso't isipan at magbigay ng gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa unang bahagi, ang tawag ay anak ko. Isang paalala na ang salita ng Diyos ay personal at may damdaming puno ng malasakit. Ang mga magulang, lalo na ang ama at ina, ay mga unang guro natin sa buhay. Hindi lamang nila tayo tinuturuang maglakad at magsalita. Itinuro rin nila ang tama at mali, respeto, disiplina at pananampalataya. Kaya ang magulang natin ang unang nagtuturo sa atin. Maraming kabataan ngayon ang mabilis bumitaw sa aral ng magulang. Iniisip nila na luma na ito o hindi na in, ngunit ang sabi ng talata, huwag ipagwalang bahala. Bakit? Dahil ang mga turo ng ama at ina, kapag nakaayon sa kalooban ng Diyos, ay nagbibigay ng matibay na pundasyon sa ating pagkatao. Hindi ito para tayo'y pigilan, kundi para tayo'y ihanda sa mas mahirap na laban sa tunay na buhay. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang turo ng ating mga magulang. Ang pagsunod sa payo ng magulang ay tulad ng korona sa ulo, simbolo ng karangalan. Kwintas sa liig, simbolo ng dangal at kagandahan. Ibig sabihin, ang isang anak na marunong rumispeto at makinig sa kanyang magulang ay pinagiging marangal ng Diyos. Binibiyayaan siya ng pabor, karunungan at paggalang ng ibang tao. Para sa mga magulang, ituro natin ang tama. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ipakita natin sa ating mga anak ang buhay na may takot sa Diyos. Para sa mga anak, pakinggan ang aral dahil sa bawat salitang puno ng pag-ibig, may gabay na kayang magligtas sa kapahamakan. Napakaganda ng aral na ito. Kaya nilagyan natin ito ng title na ang aral ng ama at ina ay koronang
walang kopas. Mga kapatid, huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng turo mula sa ating tahanan. Sa panahong puno ng maling impluensya mula sa social media, television, at mga kaibigan, ang salita ng Diyos at ang turo ng magulang ang magsisilbing ilaw sa ating landas. Tayo po'y muling manalangin. Panginoon, salamat po sa mga magulang na iyong ibinigay. Upang kami turuan at gabayan, bigyan mo po kami ng pusong marunong makinig, tumanggap ng turo, at magpakumbaba. Turuan mo po kaming bigyan halaga ang karunungang nagmula sa iyo sa pamamagitan ng aming pamilya. Dinadalangin din po namin ang aming bansa. Bigyan mo po ito ng kapayapaan, katarungan, at pamumunog may takot sa iyo. Iligtas mo kami sa anumang kaguluhan at pagkakabahabahagi. Inaabot din namin sa iyo ang mga may karamdaman. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Palakasin mo po ang kanilang katawan, isipan, at pananampalataya. At sa lahat po ng patuloy na nagpapahayag ng iyong ibanghilyo, dito man o sa ibang panig ng mundo, palakasin mo sila. Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan, katatagan, at biyaya upang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang lahat ng ito'y itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.